chapter 16 tayo for the past 2 weeks. At ngayon naman po, pupunta tayo sa Romans chapter 1 naman. I'm hoping siguro in the next few months, we will be able to study isa sa mga sinasabi nilang mini Bible in the Bible or a mini theology book in the Bible, ang tinatawag natin na Book of Romans. This is a mini Bible in the Bible. So yun yung which is called the Book of Romans. Allow me to read again itong ating passage, this time naman po sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi, Romans 1 verses 14 to 16. May pananagutan akong mangaral sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Yan ang dahilan kung bakit nais kong ipangaral din dyan sa Roma ang mabuting balita. Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Sabi po ni Bernie Suarez sa kanyang article sa activistpost.com, there are top 10 greatest problems na makikita natin sa humanity in our world today. Ito yung top 10 greatest problems that we face. Government secrecy and its meetings, or yung mga collaboration with secret societies. Problem yan kasi syempre, even though meron tayong batas regarding sa freedom of information, pero may karapatan din ang government na magtago ng information, especially when it comes to national defense. Hindi lang yon. Ito ang isa pang problema. A group of non-government business guys who control the banks and are clearly above the law. Malamang ito yung tinatawag ni Duterte na mga oligarchs din. Pangatlo, legalized propaganda. The government can say what it wants to say instead of what it has to say. Magkaiba yung what it wants to say sa what it has to say. Kaya nga propaganda eh. Pangapat, Hollywood. Yung mga artista, there is no easier way to destroy family values, sell adult sexual ideas to kids, lower school grades and reading skills than to expose a child to television. Yun yung problema, Hollywood and TV. Panglima, the religion of sports and the military. Bulto daw yun. Ayon kay Bernie Suarez. Pan-anim, government takeover of science and reason. Nakita natin yon. From 2020 to 2023, nakita natin yung politicization of medicine. Diba? Medicine is not supposed to be, or science is not to be, para maging, kasi ang science, when we define science, it is the search of knowledge. Pero, how can that be neutral kapag na-take over siya ng politics? So, mayroong problem doon when government takes over science and reason. Next, military spending, paying for wars. Malaking budget. Hindi lang yon, war crimes and condoning by the public. Yung mga political detainees dahil sa mga gera, pag merong mga kalaban sa politics, either pinakukulong or ine-execute na lang privately.
war crimes and the condoning by the public. Pagdating sa public, dahil naririnig na lang nila, madalas yon, edi syempre, yung moralidad ng public, manhid na sila sa mga ganyang bagay. Hindi lang yon. 9. Racial division and enslavement of the masses. Lagi naman yung ginagamit ng government o sa politics ang mga mahihirap. Hindi porket mahirap, talagang nangangailangan. Pagdating sa politics, ginagamit nila ang mga mahihirap para sila ang mailangan. Sasabihin nila, ano yan? Yan yung mga dapat tulungan natin sila. Pero tumutulong ba sila? O dumadagdag lang sila talaga sa problema ng buong bansa? At syempre yung panghuli, irresponsible mainstream media. Alam naman natin na ang media ay ang nagpapatakbo sa media natin ay mga private corporations. Kahit nasabihin nila na sila ay unbiased, maaasahan, walang kinikinigan, sasabihin nila na puro katotohanan lamang. It's not true because they are run by private corporations. At ang mga private corporations, at the end of the day, pag tinignan natin ang kanilang mga aklat, para sa kanila, business is business. Kailangan kumita sila. So, may irresponsibility din ang media. Ayon kay Bernie Suarez, ito yung top 10 greatest problems that humanity currently faces. Hindi pa kasama dyan ang pollution, ang pagbabaha, ang edukasyon. Hindi pa kasama dyan yung pagputol ng mga puno sa Sierra Madre. Kaya bumabaha tayo, kaya daw bumabaha ang ating mga syudad. Hindi pa kasama dyan ang traffic sa EDSA or sa Marcos Highway. Hindi kasama dyan yung healthcare costs at saka yung differences ng cost of living versus standard of living. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay what is the good news or what is the gospel? Meron pa bang good news? If these are the problems that we have in this world, meron pa bang good news? Is there hope? At yun yung ating pag-aaralan in the next few weeks. The gospel, the power of God unto salvation for everyone who believes. Sa umagang ito, titignan po natin ang Romans 1:14-16. And if itong mga binanggit sa media, ito ang mga problema. At madalas ito rin ang napag-uusapan sa school. Di ba? Ito ang mga issue sa school eh. Kung ganito pala ang problema natin, at kalat-kalat, pag tinignan natin, kalat ito sa buong mundo. Common din ito sa lahat ng tao. Saan ang gagaling yung ugat nito? Saan ba ang ugat nito? We must ask, is there a deeper crisis? Sabi po ni Michael Horton, isang Reformed theologian, the headlines we see every day are not insignificant, but they are also not of ultimate significance. Oo, problema sila, pero hindi sila ultimately significant. Death is bigger than we can manage. The global market is far from a reliable object of our trust. International hostilities are ultimately grounded in original sin, and ultimate peace is beyond our control. It is not only that our enemies have us in their sights, our own hearts are full of hatred, violence, and injustice. It takes two to tango, as they say. So, higit na malalim at malubha po ang problema ng tao. Hindi lang yung binanggit na 10 kanina, hindi rin lang yung pollution at mga edukasyon, at yung sa edukasyon. Hindi katulad ng pinaglalaban ng mga aktivista. Higit na malalim pa at malubha ang problema natin sa mga nababasa sa mga pahayag at nakikita sa social media. Sa banal na kasulatan, wala pong top 10. Isa lang po ang problema ng tao. Sa harapan po ng Diyos, ang problema ng tao po ay kasalanan. Doon nag-uugat lahat. Ating kasalanan. Aking kasalanan at ang kasalanan ng bawat isa.
Ang kasalanan ay hindi lamang action o behavior. Iniisip natin, baka ang kasalanan ko po pag may ginawa ako, and therefore pag wala akong ginawa, hindi ako nagkakasala. Ang kasalanan ay hindi lamang po action o behavior, ito po ay likas sa atin. Wala sa atin ang pinanganak dito na walang kasalanan. Pansinin niyo po sa mga bata, kahit na hindi niyo po turuan, gagawa niya ng kalokohan. Susubukan niyang suwayin ang kanyang magulang. Makita lang natin yung mga kabataan natin dito, di ba? Pero natutuwa ako. Sinabihan ko yung ilan sa kanila dito kanina. O pag nag-start na, huwag kayong pupunta sa harapan. Okay naman din sila. O hindi sila pumunta sa harapan. Pero minsan ang mga bata, ititest nila ang patience ng mga matatanda. Saan ang galing yun? Our children are not innocent. Iniisip natin minsan, ay innocent yan, ganyan. Wala pa yan, hindi pa yan nalalaman ng tama at mali. Talaga? Alam nila. Matatalino ang mga bata. At gagamitin nila ang kanilang katalinuhan para suwayin ang kanilang magulang. Ngayon, nakakapagtaka. Kung ang kasalanan pala ay nasa kalikasan natin, paano po nangyari na ang isang nilalang ng Diyos, na tulad natin, paano ang isang nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis, ay nagkaroon ng ganitong kalikasan? Saan natin nakuha, saan natin naisip na sumuway sa ating manlilikha at tayo naging likas na makasalanan? Doon yung question. Maririnig natin yan ngayon sa society kung paano nila sagutin yan. Who am I? May iba't ibang klase ng questions yan eh. Sa school, sa philosophy, ang tanong, who am I? Susubukan nilang sagutin. In the scriptures, pinahayag na ng Diyos kung ano ang sagot dyan. And I encourage you na sa ating pag-aaral ng good news ay sabay-sabay nating pag-aralan ito. Sabay-sabay nating tahakin ang pag-aaral ukol sa tinatawag na magandang balita na siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Dito sa problema ng tao sa kasalanan, kung iniisip natin ay kaya kong baguhin ang ating sarili, paano mo kaya mo bang baguhin ang iyong kalikasan? Yun yung tanong. Sabi nga po sa Ephesians 2 at saka Jeremiah 13, sabi ni Pablo sa Ephesians 2, "And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience." In other words, ang term sa atin sa New Testament ay dead in sin, dead in trespasses and sins. Patay. So, ang patay ba kaya niyang paulit-ulit, at maririnig niyo ito sa akin, ang patay ba kaya ba niyang buhayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang hininga? Ang patay ba ay may hininga in the first place? So, paano mo babaguhin sarili mo kung ikaw ay patay sa harapan ng Diyos? Pangalawa, sa Old Testament, nang humarap ang Israel sa Diyos, panahon ni Jeremiah, sa galit ng Diyos sa kanila dahil paulit-ulit sila na nagkakasala, paulit-ulit nilang sinusuway ang kanilang tipan sa kanyang harapan. Bagamat sila po ay pinili ng Diyos para kanyang maging bayan, tinanong sila ngayon ng Diyos, at sarcastic yung Diyos sa pagtanong sa kanila sa Jeremiah 13:23. "Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then you also can do good, who are accustomed to doing evil." Unang tinanong niya, di ba? Ang Ethiopia ba, or ang black ba, kaya ba niyang baguhin ang kanyang kulay ng balat? Same question din yan, katulad kay Pablo. O ang leopard ba, na puro batik, kaya ba niyang baguhin ang kaya ba niyang tanggalin ang kanyang batik? Alam na natin yung sagot doon.
Yun yung point ng Bible. Bagamat ginawa tayo ng Diyos sa kanyang larawan at wangis, dinungisan po natin ng kasalanan ang ating pagkatao. Oo, nilikha tayo ng Diyos na walang kasalanan. That is true. Nilikha niya tayo sa kanyang larawan at wangis. Pero tayo po ang may kasalanan kung bakit nandito yan ngayon. Kung bakit araw-araw nanganganib tayo sa kamatayan at sa kakatulan. At nagsimula yan doon sa ating unang magulang. Wala tayong takas dyan. Kaya nga ginagawa natin ang kagustuhan ng ating kalooban laban sa kalooban ng Diyos. Kaya nga nagpapadala tayo sa ating mga pita upang sirain ang buong kautusan. Kaya nga kalat ang ating kasamaan sa balat ng lupa. Sa mga tuwid, hindi natin matatakasan ang ating pagiging makasalanan. At dahil tayo nagkasala laban sa Diyos, dapat lang tayong maparusahan at mapahamak sa walang hanggan. Yun ang hiling ng katarungan. Don't you agree? Yun ang hiling ng katarungan. Dapat lang tayo maparusahan, dapat lang tayo mapahamak sa walang hanggan. Yun ang karapat-dapat sa atin. Kung hihingi tayo ng sasabihin na, usong-usong ngayon, deserve mo yan, slay, di ba? O, anong deserve natin? Sa harapan ng Diyos, ang deserve natin ay kamatayan sa walang hanggan, kapahamakan, at kahatulan. Yun ang deserve natin. Ang tanong ngayon, di ba? Kasi, sabi naman mismo, ganito ang assessment ng Diyos sa atin. Romans 3:23, for all have sinned, all. Walang exception doon. For all have sinned and come short of the glory of God. Walang sino man ang dapat sa paningin ng Diyos. Ang tanong ngayon, may pag-asa pa ba? Sa ating pag-aaral sa umagang ito at sa mga susunod na linggo, nais ko pong ipangaral na sa kabila ng ating kasalanan, mayroon pong pag-asa. Yun ang kinaganda ng magandang balita. Kaya paulit-ulit natin pinapahayag yun, linggo-linggo. Kaya yun ang panalangin natin sa Panginoon na ating ipasa ito sa ating mga anak. Ipasa natin ito kung sino man ang nagtatanong sa atin ukol sa ating pananalig at pananampalataya. May pag-asa. At itong pag-asang ito ay pinangaral ng mga tapat kay Kristo sa bawat panahon at salinlahi hanggang sa nakarating ito sa ating pantingin. Sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na makilala natin na ang Diyos ay matuwid. Siya po ay makatarungan. Siya rin po ay mahabagin. At sa Kanya lang natin makikita ang ating pag-asa na mabuhay sa harapan ng Diyos sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. What is the gospel? This now leads us doon sa ating passage sa Romans 1:14-16. Buksan po natin ang ating mga Bibles doon. If you have your Bibles with you, pakibukas lang po sa Romans chapter 1 verses 14-16. At itong aklat na ito ay sinulat ni Pablo sa mga believers in Rome. At wala pa po silang natatanggap. Yung mga believers in Rome, bagamat nakakilala po sila sa Panginoon, hindi pa po sila by this time nakatanggap ng apostolic instruction. Malamang may isa sa kanila, sabi ng mga scholars, may isa sa kanila na nagdala ng magandang balita nung nabuhay na maguli si Kristo. So from Jerusalem dinala papunta sa Rome. Nalaman ni Apostol Pablo na may church pala doon. Hindi church as in gusali. May group of or community of believers doon sa Rome. Nalaman niya at ngayon panadalhan niya ngayon ng instruction. May difficulty lang. Kasi, ang problema doon sa community na yun in Rome, nag-aaway po ang mga Hudyo at hindi. Mga believers na ito. Both Jew and Gentile na believers ang nag-aaway.
sinasabi ng mga Hudyo na kesyo kailangan ang mga Hintil umayon sa mga kultura ng mga Hudyo para maging katanggap-tanggap. Kaya nga mapapansin natin, pag binasa natin ang aklat ng Romans, laging sinasabi ni Pablo, to the Jew first, then to the Gentile. Lagi niyang pinag-uusapan itong, he's coming from their mindset, na ito ang mga Hudyo, ito ang mga Gentile, at kayo ay pinagsama ng Panginoon. At ngayon, ang magiging tanong sa kanila, sa kanilang isipan, dahil nga sa kanilang pag-aaway, makakaptan ba ng tao ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan? At hanggang sa panahon natin ngayon, yan ang tanong. Makakaptan ba natin ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan? We see things in terms of the law, sa pagsunod. Whether it be sa pamamagitan ng mga pagbabawal o sa pamamagitan ng mga pinapahintulot. One time na natandaan, lagi ko itong binabanggit itong illustration na ito. Nakapanood ako ng isang interview ni Chris Aquino sa TV. Matagal na ito. At in-interview niya ang isang Christian. Kalimutan ko kung sino yung in-interview niya. Pero ganito agad ang tanong ni Chris doon sa kanyang interviewee. Di ba Christian ka? So, marami kayong mga bawal, di ba? See? See how the world sees its salvation. Akala nila, makikilala nila ang Diyos. Akala nila, makikita nila ang kaharian ng Diyos. Akala nila, may kaligtasan doon sa kautusan. Whether it be sa pagbabawal o sa mga pahintulot. At dito nagkakagulo ngayon, itong mga Jewish at saka Gentile believers sa Rome. Pag sabing mga Gentile, ito yung mga hindi Hudyo. Whether they be Greeks or Romans. At malamang may isang nag-report kay Pablo. At dahil nais niya rin dahil nais ni Pablo na bumisita dito sa mga believers in Rome, sinulatan niya ngayon sila. At alam natin kapag si Pablo ay sumulat sa isang church, siguraduhin natin na meron silang problema sa pagkaunawa nila sa Ebanghelyo. Whenever there is a problem inside the church, ang ugat niya ay pagkaunawa ng believers sa gospel. What does Paul do? In giving the solution sa mga Roman believers, hindi pa siya nakakapunta doon. Pupunta pa lang siya. He leads them back sa gospel. At dito sa ating passage na ating babasahin at pag-aaralan, pinapaliwanag ni Pablo ngayon ang Ebanghelyo at ang kanyang tungkuling ipahayag ito. Sabi po niya, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. Ginagamit niya ngayon yung language ng mga tao doon. How they see themselves as Greeks. So notice, walang pagkakaisa. Even though church na sila, hindi sila nagkakaisa. Sabi niya, I am under obligation both to Greeks and to barbarians. Kasi ang tingin ng iba, kung hindi ka educated, barbaro pa. Kung hindi ka part ng Roman Empire, hindi ka nag-aral sa Greece, hindi ka nag-aral sa Rome, ikaw ay barbaro. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Karaniwan kapag naririnig po natin ang salitang Ebanghelyo o good news, o mabuting balita sa Tagalog, agad-agad nating sinasagot na, oo, yan nga yung gospel, good news nga yan. Oo, Ebanghelyo, good news yan. Tinatranslate lang natin. That is correct. Minsan naman, kung meron tayong technical knowledge sa biblical languages, sinasagot naman natin ito ayon sa original language. Ang salitang Ebanghelyo ay mula sa dalawang salitang Griego,
Ang unang salita ay you. Asan si you? Nawala. Ay you, EU, na ibig sabihin good. At saka, yung pangalawang salita, yung angelyo, meaning to proclaim. And it is the same word na ginagamit natin sa angel. To proclaim, to send a message. So good plus sending a message, or good plus to proclaim, is a good proclamation or good message. Kaya naging good news. Ito ay sa konteksto nila, ginagamit ito sa mga gera. Ito ay balita ng tagumpay. Kaya ito magandang balita. And so, this is also correct kung pag-aaralan natin ang pinagmulan ng mga salita. You plus angelyo. Noong unang panahon, ang pagdala ng magandang balita ay nagsasagisag po ng tagumpay ng isang matinding digmaan. Pinapahayag ito sa pamamagitan ng mga angelya or messengers, angels ulit. Pero ang ibig sabihin lang nun ay messengers or tinatawag na mga heralds. Wala pang TV noon, wala pang radyo, wala pang social media. And so kailangan nila tumakbo mula sa isang bayan patungo sa isa pang bayan para ipamalita kung ano ang nangyari sa digmaan at sa kanilang katagumpayan. Ang buong bayan ngayon ay masisiyahan at kinakalat nila ito sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pamamahay. Kaya nga magandang balita. Sa ating passage, ganito ang pagkaka-define ni Apostol Pablo ngayon sa Ebanghelyo. Sabi po niya sa Romans 1:14, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and the foolish. In other words, sinasabi niya, I am under obligation to everyone. Yung context nito, siya kasi ang tinawag ng Panginoon para magbalita sa mga hentil. So lahat ngayon, nilalahat niya. Lahat ng mga hindi pa nakarinig. Sapagkat sina Pedro pinadala para sa mga Hudyo. Siya naman, dito siya sa mga hentil. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and the foolish. So Paul understood that the gospel is not just for Jews. It was for Gentiles also. At pag-aralan po natin na lahat ng hindi Hudyo ay considered na hentil. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Romans 1:1, sabi niya, in beginning this book, Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Sinasabi ni Pablo na ang kanyang job description ngayon ay, number 1, siya po ay alipin ni Kristo, at pangalawa, siya po ay apostol na hiniwalay para ipahayag o ipamalita ang magandang balita ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nauunawaan ngayon ni Pablo bilang alipin ni Kristo at apostol na hinirang upang mangaral ng magandang balita. Siya ngayon ay may pananagutan upang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat. Sa mga Griego, sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. It is an obligation. It is a responsibility. Natanggap niya ito mula sa Panginoon at ngayon, ramdam niya na ito ang kanyang tungkulin na ipamalita sa iba. Verse 15, dinagdag ni Pablo na hindi siya napipilitan sa responsibilidad na ito. Sabi niya, so for my part, sa verse 15, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Handang-handa siya ipangaral ang magandang balita sa mga young believers na nasa Roma. Excited pa nga siya eh. Sabi niya sa Romans chapter 1 verse 11, I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established. Notice yung relationship ng eagerness niya. I long to see you. Pwede natin sabihin, I am excited to be there. I am excited to go there. I look forward. I'm planning to go to you. Doon sa kanyang pagtingin niya sa kanyang responsibilidad, sabi niya, I may impart some spiritual gift to you.
Meron siyang natanggap na spiritual gift mula sa Panginoon. Ngayon, ipapamahagi niya ito sa kanila. Ano tong spiritual gift na tinutukoy niya rito? It is the gospel. It is the gospel. At bakit siya excited na makita sila? Ano yung purpose kung bakit gusto niya pumunta sa kanila? Sabi niya, that I may impart some spiritual gift to you. Why? Ano yung direction? Ano yung gusto niya? Ano yung objective? So that you may be established. So that you may be strengthened in the faith. Yun yung pinag-aralan natin nung anniversary at saka last week. Yung salitang established means to be strengthened. To be preserved in the faith. Kanina sa kanta natin, ano yung lyrics? He will keep you now and forevermore. Ano yung ginagamit niya? What does God use to strengthen you, to keep you now and forevermore? It is the gospel. This is what He feeds you. Dahil siya po ang dakilang pastor, ang pinapakain niya sa bawat isa ay ang mabuting balita sapagkat doon tayo lumalakas. Kaya nga mahalaga na week after week after week, pinag-aaralan natin yung gospel. From every passage of the Bible, makikita natin na nandun si Kristo. Kailangan natin ngayon tanungin si Pablo. Dahil nakikita ni Pablo ngayon, ito pala ang tungkulin ko. Pero hindi ito, baka iniisip natin napipilitan siya. Hindi siya napipilitan. It is a joyful obligation para sa kanya to be able to preach the good news so that believers in Rome are established. Ano ngayon? Kailangan natin maintindihan bakit masayang-masaya siya. Bakit excited na excited siya. What makes the good news good? Why does he see it as a joyful obligation to preach? Tingnan natin ngayon ang nature ng gospel. Verse 16, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Nilagay niya sa negative. I am not ashamed. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. Hindi ko kinahihiya ang magandang balita. Why? Because it is the power. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jew first, and also to the Greek. Ito daw ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Sabi niya po, to everyone who believes. Doon muna tayo. Yung strength nung verb na ginamit na believes doon. Sabi niya, to everyone who believes. Yung believes doon ay present active participle. Sa mga students dito, natatandaan pa po ba natin kung ano ibig sabihin ng participial phrase or present active participle? Ang ibig lang sabihin doon ay it started at some point in time at nagpapatuloy sa present. At may expectation na magpatuloy hanggang sa huli. So yung believing dyan, or yun nga yung ibig sabihin doon, sa original language, pag binasa itong phrase na ito, it is the power of God for salvation to everyone who believes. Ang pakahulugan niyan, it is for salvation to everyone who is believing at the present time. Minsan kasi ang pagkakabasa natin, so ongoing siya. Ang iniisip natin, ay kasi tinanggap ko na yan noon. So, kamusta ka ngayon? Doon tayo nagkakamali. Ang expectation sa atin ng scriptures ay patuloy tayong sumasampalataya, patuloy tayong nananalig. Hindi yung may tinanggap ka noon, so tapos, parang kung ako ang ng kausap na gano'n, kamusta ka na? Paano mo nasabi ng Kristiyano ko? Ay, kasi tinanggap ko. Diba? Gano'n ang sagot eh. Tumanggap ako. Ang birthday ko ay sometime in the past. Pero ang tanong, kamusta ka ngayon? Nananalig ka pa ba? Bakit gusto nating pag-usapan kung ano yung nakalipas? Pero ayaw natin naman pag-usapan kung nagpapatuloy tayo ngayon. Nakukuha natin?
Mali po yun. Sapagkat pag tinignan natin ang scriptures, ang pinapakita sa atin ng scriptures, yung nagpapatuloy ka kay Kristo. Ongoing siya for everyone who is believing. Ongoing. Nakarinig ako in the past. Naniwala ako, yes. At patuloy akong nananalig, patuloy akong naniniwala. Nananalig ako at patuloy akong nananalig. Hindi ito past tense tulad ng sinasabi ng mga nakasanayan natin. Why does Paul say now na hindi niya ito kinahihiya? Noong panahon ni Apostol Pablo, ang balita tungkol kay Kristo ay may dalawang implication. Ito po ay katatawanan at kahiyahiya. Bakit po ang balita tungkol kay Kristo ay katatawanan at kahiyahiya? Una-muna, para sa mga Hudyo, ang daan patungong kaligtasan ay ang kautusan. Yun ang tingin nila. So susunod kayo ngayon sa kautusan. Pero sinabi naman ng scriptures, sinira nyo ang aking kautusan. Walang sino man sa inyo makakasunod dyan. And dahil walang sino man ang makakasunod dyan, hindi intention ng Diyos na maligtas tayo sa pamamagitan ng kautusan. Wala. Ang trabaho ng kautusan ay sabihin sa atin kung paano natin sinira ito. Tingnan natin ang Ten Commandments. May sinasabi ba dyan kung paano ka maliligtas? Wala. Pero sasabihin yan sa atin kung paano natin yan sinira. Igalang ang ating magulang. Anong ginawa natin? Puro tayo mga suwain. Ba? Puro tayo mga walang respeto sa magulang. Huwag kang magnakaw. Bigla mong natandaan, nung bata ako, nagnakaw pala ako ng ballpen doon sa sari-sari store. O nagnakaw ako ng bubble gum o candy. Ang sabi, pag hindi ka sumunod sa isang utos, sinira mo na ang buong kautos. Hindi natin masusunod. Doon tayo may problema. Ayon sa mga Hudyo, sa Hudyo ha, ang tingin nila ang daan patungong kaligtasan o kaharian ay ang kautusan. At ang tingin nila kay Jesus ay isang kahihiyan. Isang sinumpa sapagkat hindi siya tumalima sa kautusan. Sabi nila, kaya nga kahihiyan ang Ebanghelyo. Kahihiyan ang nangyari kay Kristo. Sabi po sa Deuteronomy 21, 22, 23, if a man has committed a sin worthy of death and he is put to death, and you hang him on a tree, his corpse shall not hang all night on the tree, but you shall surely bury him on the same day, for he who is hanged is accursed of God, so that you do not defile your land which the Lord your God gives you as an inheritance. Pagtingin nila kay Kristo, sumpa. Kaya ang kahiya-hiya. Si Kristo ay isang kriminal. Hindi siya sumunod daw sa kautusan. And therefore, hindi dapat na tinutularan. Pangalawa, bakit ito katatawanan? Para po sa mga Hintil, paniwala po ng mga Griego, na ang katawan natin ay marumi at ang layunin ng ating kamatayan ay makatakas sa karumihang ito. Ganun ang paniniwala nila, ang philosophy nila. Kaya, hindi malayo yung pag-iisip ng mga nagsusuicide. Bagamat sasabihin ng iba, mukhang may mental health condition, may mental problem. Pero, saan ba nag-uugat yun? Kung paano natin tignan ng mundo at ang buhay natin. At ang sinasabi dito ng mga Griego, ganito, matumi itong katawan ko. Walang pag-asa to. So anong gagawin mo? Tatakas ka na lang. At ang pinakamabilis para makatakas sa karumihang ito ay kamatayan. So, ngayon, bakit naging katatawanan ng Ebanghelyo? Bakit naging katatawanan ang nangyari kay Kristo ayon dito sa mga unbelieving Gentiles? Kasi, nung si Kristo daw ay nabuhay na maguli, bumalik siya, di ba? Nagkaroon siya ng katawan. So sabi nila, yung Diyos nyo, bumalik sa karumihan.
Sigurado kayo, pinapangaral niyo yan? Bumalik sa karumihan? So, katatawanan sa kanila yun. Yan yung tinatawag yung tagapagligtas. Akala ko ba niligtas kayo? Bakit bumalik sa karumihan? So, ganon. May iisipin natin ngayon, so, nung panahong yun, may challenge na ba sila para ipamahagi ang balita? Yes. Yes. Kung tayo, feeling natin na may challenge nag-challenge tayo na ipamalita ang tungkol kay Kristo, mas lalo sa kanilang panahon. Kasi fresh na fresh sa isipan ng mga tao ang nangyari kay Kristo. At either katatawanan niya or kahiyaya. Pero sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinahihiya yan. Kahit napagtawanan pa ako, o kahit nasabihin pa nila na sinto-sinto ako para ipangaral yan. Because it is the power of God to convert sinners. Baka yun yung pagkadinig natin. Sabi ba sa passage, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God to convert sinners. Sabi ba doon ganon? No! It is, yes, in a sense, it is the power of God to convert sinners. Pero hindi ganon yung sinabi ni Pablo. Ang kausap niya ay church. There are passages para sa mga sinners. Para sa mga hindi nakakakilala. Pero dito, ang kausap niya ay church at gusto niyang i-comfort sila. Nagkakagatan kasi nag-aaway. Parang hindi nila naintindihan ngayon ang ebanghelyo. So paano niya ngayon i-comfort sila? Ito yung common sa inyong dalawa. Sabi niya, it is the power of God for salvation of everyone who believes. The gospel is for believers also. It is important for your growth. It is important for my growth as well. He will keep you. He will sustain you now and forevermore. What does God use? What does our Lord use? He uses the gospel. Sagutin na natin ang tanong, what is the gospel? Ano ba itong ebanghelyo na ito? Ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat na patuloy na sumasampalataya. Sa ibang mga paniniwala, ang peg nila ay ganito. Kung gusto mong makilala ang Diyos, gawin mo to o gawin mo yan. Laging may pinagagawa. Hindi po yan good news. Good advice yan. Pero hindi yan good news. Tinawag itong good news dahil ito po ay hindi natin gawain. Gawain ito ng Diyos. Siya po ang gumawa. Siya ang tumupad. Hindi ito nakasalalay sa ating mga kalooban, o gawa, o kakayahan. It is the power of God unto salvation. It is the power of God. This belongs to God. Sabi nga, both in Jonah 2:9 at saka Revelation 7:10, both Old and New Testaments pinoproclaim, salvation is from the Lord. Pinahayag ng Diyos ang kapangyarihang ito nang ipadala niya ang Panginoong Jesus upang mabuhay bilang tao at minsan lang mamatay sa krus upang sirain ang pagkaalipin natin sa kasalanan. Bagamat si Kristo sa kanyang pagkatao ay naghirap, hindi natin kailangan paghirapan ngayon ang kaligtasan. Tinatanong natin kanina, may pag-asa pa ba? Meron! At hindi natin kailangan paghirapan ito. Uulitin ko, hindi kailangan paghirapan ito. Hindi ni-require ng Diyos na ulitin natin ang ginawa ni Kristo. Hindi katulad ng iba sa tuwing Semana Santa, inuulit yung ginawa ni Kristo. Hindi kailangan yun. Sa perfect and finished work ni Kristo, nakamtan niya para sa atin ang lahat, uulitin ko, ang lahat ng pagpapala ng kaligtasan. Siya ang nagkamit para sa atin. Siguro ang iniisip natin ngayon,
Paano ngayon kami tutugon kung siya pala ang lahat na gumawa niyan? Tama ang tanong na yan. Kung wala na pala kaming kailangan gawin, at nasa kanya na, nasa kanyang kamay, paano dapat natugon natin bilang mga tagasunod niya? Tama yung tanong, bilang appreciation sa kanya at tugon sa kanyang ginawa, paano ba tayo patuloy na mananalig at mabuhay para sa kanya? Mayroong iba po na ang isip ay ganito, ay tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas. Saved na ako, para lumago ako, I can go to other things and learn deeper things para mag-grow ako. Isip nila, pwede silang mag-aral ng ibang bagay, sa loob ng church, ganon, ganito. Para mag-grow daw sila. Hindi nila naisip na lumayo na sila tulad ng mga taga-Galasya. Kasi ganon ang ginawa ng mga taga-Galasya. At isang buong aklat ang sinulat ni Pablo dahil sa paglihis ng mga taga-Galasya. Mula sa Ebanghelyo, lumipat sila sa kautusan. Nagpadala po sila sa maling katuruan ng mga Judaizers. At ang isip nila, ang naging akala nila, ang kautusan ang nagpapawalang sala. Imagine, nanalig ka kay Kristo, pero pagkatapos nun, nagpatuloy ka sa kautusan. Pag-aaralan natin ang aklat ng Galasya. At isang buong aklat, inilabas ni Pablo, yung pwede natin sabihin na inis niya sa mga taga-Galasya. Dahil bumabalik sila sa pagkaalipin. Sabi niya, hindi. Hindi yan ang tinanggap niyo. So, mali po yun. Nung tinanggap natin ang Ebanghelyo, kailangan magpatuloy tayo sa Ebanghelyo hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo. Ganon siya. Kaya nga dito sa atin, ang isang philosophy of ministry ng inyong pastor. Para sa akin yun. Ang pamantayan ko, kailangan maipangaral si Kristo mula sa pulpitong ito. Kapag may tumayo dito sa harapan, hindi pwedeng hindi niya ipangaral si Jesucristo. Sapagkat yun ang nararapat na pagkain sa mga tupa niya. Doon kayo lalago, hindi kung ano-ano ang ihahanda namin. Kaya nga mahirap din sa part namin. On your part, ano ang dapat na pamantayan nyo? Huwag kayong papayag na may tatayo sa inyong harapan na hindi ipapangaral si Kristo, na hindi ipapangaral ang Ebanghelyo. Yun ang dapat na pamantayan nyo. Huwag kayong papayag na kakain kayo ng kung ano-ano lang. Kaya nga mapapansin natin, ito yung mga nagiging reactions. Ay, iba siya mag-preach. Ay, ganyan pala ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Yes, nabubuksan ngayon ang mata natin sa kagandahan ng Ebanghelyo. Ganito kataas ang pamantayan ni Pablo sa Ebanghelyo. Bagamat ang tingin ng mundo sa Ebanghelyo ay katatawanan o kahihiyan. And so, ganun din dapat ang standard natin sa ating ministry. Once you receive the gospel, it is the gospel that will strengthen you until the end. Pag-aralan po natin ito, ipangaral natin ito. Ngayon, kung ganito kataas ang tingin ni Pablo sa Ebanghelyo, punta naman tayo sa atin. Kamusta tayo? Do we see it now as a joyful impartation of a spiritual gift? Natanggap natin ito mula sa Diyos. Masaya natin itong tinanggap. At dahil nagpapatuloy tayo kay Kristo, patuloy din tayong nananalig. Kung gano'n, tayo gano'n. Ito ba rin ay ating ipinamamalita sa ating mga mahal sa buhay? Sabi ko, kumusta tayo? Ito pa rin ay ating pinamamalita sa ating mga kapamilya. Naririnig ba nila ito mula sa atin? Sinasabi natin na tayo ay saksi kay Kristo.
naiintindihan ba nila ito? Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay kay Kristo, pero yung mga nakapaligid sa atin, hindi naiintindihan. Hindi pwedeng sabihin na ang mga boss natin o ang mga co-workers natin hindi naiintindihan. At some level, dapat alam nila. Also, kahit na parang pinagtatawanan at sinasabi na kahiya-hiya ka, Pharisee ka, ganyan ang tinuturo mo. Nag-aaral ka sa mga Pharisee, tapos ganyan ang tinuturo mo. Sabi ni Pablo, hindi ako nahihiya. May pangaral ito. Sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya kay Kristo. Do we see it as a joyful impartation of a spiritual gift? Meron naman pong iba na ang tingin sa Diyos ay walang ginagawa. Anong ibig ko sabihin? Tingin natin sa Kanya, nanonood lang at naghihintay na magbago ang tao. Mayroong isang magandang kanta at malamang alam ng mga singers at saka mga nasa music team natin ito. Iba sa atin. Ganito po ang lyrics ng awiting ito. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. And it's the hope of hopes, it's the love of loves, it's the heart of every man. And God is watching us, God is watching us, God is watching us from a distance. Sa makatuwid, ang pinalalaganap ng awiting ito, walang pakialam ang Diyos. Pero kinakanta natin yan. Pinalalaganap ng kanta na walang pakialam ang Diyos. Tao pa rin ang magliligtas sa kanyang sarili. Ang tawag po dito ay ang false teaching ng deism. This is the false teaching of deism or yung tinatawag na clockwork theory of the universe. Parang clockmaker daw ang Diyos na pagkatapos likhain ang lahat at susian ang orasan para tumakbo ang kasaysayan, iniwan niya ngayon ang mundo. Tayo na bahala na magbago sa ating mga sarili. Tayo na rin bahala sa ating mga landas. Nang pag-aralan po natin ang Romans chapter 16, 25 to 26, we learned na Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Siya nagtatakda, siya nagtatalaga ng lahat ng bagay na mangyayari sa kasaysayan at siya rin ang kumikilos sa kasaysayan ng kaligtasan. Ginagamit niya ang Ebanghelyo para ingatan tayo at palakasin sa pananampalataya. Dito po sa Romans chapter 1 verse 11, Paul uses the same gospel para palakasin ang mga tagasunod ni Kristo. Minsan siguro ang isip natin, tulad ng siguro ang naiisip natin, ano ba ibig sabihin ng ministry? We're going into the ministerial application ng ating pinag-aaralan natin. Iniisip natin siguro, ano ba ang ministry? Isip natin siguro divisions ito sa loob ng church. Tulad ng men's ministry, tulad ng ladies ministry, youth at children ministry. Sapagkat parang department siya sa isang kumpanya. Nais ko pong sabihin, kung ganyan ang tingin natin sa ministry natin, nagkakamali po tayo. Sapagkat sa isang kumpanya, ang sentro ay ang market. Ang sentro ay tao. Lahat ng departamento ay umiikot para matugunan ang kagustuhan ng kanilang pinagbebentahan. Ganun ang kumpanya. Ngunit sa ministry, ang bilin at layunin ay gumawa ng mga tagasunod ni Kristo. Dito na lang ako tatabi. Mukhang mas gusto niya na nandito ako. Tabi lang ako ng konti. Sa ministry, ang bilin at layunin ay gumawa ng mga tagasunod ni Jesucristo. Gamit po ang Ebanghelyo upang makilala nila ang tagapagligtas at Panginoon at matuto ang lahat na siya lang ang dapat na sambahin. Sa makatuwid, ang sentro ng ministry ay hindi tao, kundi Panginoong Jesus. Naniniwala po tayo na sa ating ministry sa VBM, ang ating family is our first ministry. Tanong,
Kamusta tayo sa pagpapahayag nito sa ating mga pamilya? Itong pagpapahayag ng Ebanghelyo. How are we leading our families to Christ? How are we strengthening them using the gospel in Christ? Pag inisip natin, sino bang may ayaw na makitang lumaki ang ating mga anak sa Panginoon? O anong kasiyahan ang makakapantay sa kagalakan at kapayapaan kapag ang ating asawa o ang ating magulang ay makakilala sa Panginoon? Hindi ba na-encourage din tayo kapag nakikita natin na tumitibay sila kay Kristo? Diba? Alalahanin po natin mga kapatid at kaibigan ang kagalakang ito. Huwag po natin kalilimutan ito. Sapagkat ganito rin ang kagalakang nararamdaman ni Pablo sa pangangaral sa mga churches. Just as we joyfully receive the gospel, so we must also joyfully study it and share it to others. It is because of the gospel, mga kapatid, ito lagi natin tatanda. It is because of the gospel that we have a ministry to make disciples. It is because of the gospel that we have a ministry here at VBM. Indeed, the gospel is the power of God to make saints out of sinners. Dito sa Romans 1:14-16, it is the power of God for the salvation of every believer. At ikinagagalak natin ipahayag ito sa lahat. Mga kapatid, kahit magkaroon pa ang ating kultura ng top 50 problems that humanity faces, okay, sabihin natin, dagdagan pa nila yung gawin nila top 100 greatest problems in human history. Iisa lang po ang problema ng tao sa paningin ng Diyos. Iisa lang din ang solusyon na binigay ng Diyos na kanyang pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng iisang ebanghelyo, which is the power of God unto salvation for everyone who believes. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at matuwid na Panginoon. Pakumbaba tayong lumapit sa Kanya at manalangin.